Sa anticipate. Imong Lagi, gilantaw na ba nga laon sa kay mga problema nga moabot no ini kakandak na namo sa research proposal pa ba yata Hi everyone, this is Karen Abelian. Welcome back again sa ating YouTube channel. So for today's video ay dito nyo makikita yung buong pangyayari, yung realidad ng paggagawa ng research. So ito yung aming research making. So first of all, before we go deep doon sa mga nangyayari, kung ano yung mga mangyayari pa. So ayan, first is our professor is group us into 4 groups, and so each group has 6 members to 7 members. Bali na lang doon sa mga group na yung nag-quit yung mga members nila. So I do not know the reason why they quit. So nag-stop talaga sila ng 3rd year college nila. So ayan, so bali kaming group namin is group 2 kami, and we are 6. So 3 babae, 3 lalaki. So ayun, yung group leader namin is si Ate Janica Kisaot, and we are the under-SS members na siya. So yeah, every time na meron kaming gagawin is talagang nag-meet kami sa isang place, either doon sa Bulacan kina Ate Janica, or either dito sa Talisay, dito sa may boarding house namin. So ayan yung mga mangyayari. So ayan, so this video is makikita nyo dito na nagmi-meet kami, tapos nag-aaral talaga kami dito. Ito yung aming free oral defense. So before the final defense is meron kasi kaming free oral defense in which kung saan i-defend namin yung chapter 1. Nandoon na yun doon ang theoretical background, tapos yung rationale, tapos yung RRL, tapos yung mga SOP, statement of the problem, yung mga ganon. So the main reason of the pre-oral defense is for us to defend our research title and the research problem. Kasi gustong malaman ng research committee na alam mo ba talaga yung ginagawa mo, and then for them to guide us what is the best statement of the problem, what is the best for us to go through to the next chapters. So we cannot proceed to the next chapters if we cannot defend this chapter 1. So that is the main reason why. So and then I am so happy and thankful kasi na-defend naman namin yung aming research title this time. So yung aming problema na lang is yung aming RRL, kasi medyo according to the research committee is konti lang siya, hindi siya kailangan, kasi pagdating doon sa RRL, kaya research or related studies, kailangan kasing madami kayong ilalagay doon para during the final defense is meron kayong maisasagot lahat, at meron din kayong mai-imply, may connect kayo doon sa inyong results. So that is the main reason, that is the main purpose of the RRL. Kailangan madami as much as possible. According to him is 20 pages, kaya lang yung nagawa namin, I think it's only 12 or less than 10 if I'm not mistaken, because I forgot already. So yun. So this time is after ng aming pre-oral defense is nagkanya-kanya na muna kaming mag-research, tapos magmimita lang kami pag meron na kaming nagawa, para doon kami mag-proofread kung saan namin gagawin yung dapat ilagay doon at kung ano yung dapat tanggalin. Talagang yung nilalagay lang namin is yun lang yung related talaga sa aming studies, in which yung aming research title namin is Prior Knowledge, Building Blocks Towards Mathematical Proficiency. So yun yung aming research title. So kailangan yung mga related studies namin, yung related literature, yung ilalagay namin doon sa RRL area is kailangan is magkakonektado talaga sila para hindi kami mahirapan mag-imply doon na sa results. So ayun, after noon is pagkatapos naming mag-research, mag-send doon sa aming GC
kasi yung sa group chat namin yung mga na-research namin is magmi-meet na kami noon, tapos doon na namin i-compile lahat-lahat. So bale medyo nahirapan kami sa part na to kasi pag nandito kami sa poblasyon gumagawa is dalawa lang yung aming laptop, ako lang at saka si Ate Janica. So good thing pag nandun kami sa Bulacau kasi medyo marami siya kasi makakapanghiram kami doon sa kaniyang mga pinsan. So ayun, so mas nice pag doon kami gumaga, pero pag dito nice naman din, may magagawan pa naman din yung ibang groups namin, I mean yung groupmates namin, mag-research sila sa kanilang cellphone, pero iba pa rin yung pag meron kayong laptop. So ayun, so after nung aming pag-defend ang aming chapter 1, so let's proceed to the chapter 2. So before we go to the chapter 2 is I'd like you to know kung ano yung mga laman ng aming chapter 1. So yung laman ng aming chapter 1 is yung mainly is the problem and its scope. So under doon is rational of the study, theoretical background, conceptual framework, the RRL or the review of related literature and studies. So and the research problem. Under the research problem is the statement of the problem, statement of the null hypothesis, and significance of the study. And next is the research methodology. So under ng research methodology, nandoon yung research design, research local, research instrument, and research respondents and data gathering procedure. And lastly, ng part ng aming chapter 1 is the definition of terms. So, yung definition of terms namin, lagi namin nakakalimutan is kailangan siya alphabetical order. So, kami, doon na namin siya na-finalize talaga doon sa pagpabukbay na yung aming anong tawag doon, yung pag-alphabetical. Kasi sa dami naming binabasa, nakalimutan na namin na kailangan palang i-alphabetical order yung part na yun. So, ayun. So, next part is the chapter 2. So, yung buong chapter 2, it's all about the results and discussion of your study. So, doon mo na i-discuss kung ano yung mga results doon sa inyong nag-gather na data, kung sino yung mga respondents nyo, kung ilan yung respondents na nag-answer ng ganito, ng ganyan. So, ayan. And, you're going to discuss also the results of each statement of the problem. For example, if you have statement of the problem 5, so each statement of the problem kailangan mo siyang i-discuss. So by number 1, kung ano yung results, i-discuss mo siya per table, tapos iti-table mo siya, and then kailangan mo din doon mag-decide if it is significant or not significant. So, doon kayo magde-decide sa chapter 2, sa last part ng chapter 2, kasi sa last part ng chapter nyo, 2 nyo is kailangan nyo doon mag-conclude na therefore, that for example, sa amin is, sabihin nyo doon na yung hypothesis na yung ilalagay nyo doon is yun yung results. Yung example, there is no significant relationship between the amount of prior knowledge and the level of mathematical proficiency among the respondents. So, yun yung kailangang mabasa nila kasi actually, we tend to forget kasi nung time na ng final defense namin is nakalimutan namin ilagay yung aming conclusion. We didn't decide kung meron ba siyang significant or wala, meron ba siyang correlation or wala, yung ganon. So, yun yung isa sa part na nakalimutan namin. So, super namin alam nyo ba yung pagkahanda. So, yun yung isa sa nakakalimutan namin during our final defense. So, before pala mag-pre-oral and final defense during our time is we have to provide at least 8 copies ng hard copy ng aming research. So, bali, tig-isa kaming 6, tapos yung 2 is doon namin
ibibigay doon sa panelist kasi during our time we have 2 panelists. So yung isa is outside sa aming school campus and yung isa naman is yung aming research committee. Siya yung pinaka-head ng research namin dito sa Talisay City College. So, yun yung nangyayari. So bali basically when you are in doing research, so magastos po talaga siya. So I highly suggest to kailangan yung mag-sinking fund. So yung aming ginagawa since I think it's February this year lang, 2025, February 10, 2025, we started to have a savings 20 pesos each day except for the Sunday. So, kahit wala kaming klase kasi may alternate kasi yung aming classes, online face-to-face, online face-to-face. So, kahit ganon is kailangan pa din namin magbayad. So, basically, ako yung ako yung taga-singil nila. So, wala silang choice kasi ako yung kanilang ginawang treasurer sa aming group. So, kailangan nilang magbayad sa akin kasi pag hindi, ay talagang hindi ko talaga sila tinatantanan, B. So, yan yung pinaka-importante. So, if you're doing research, make sure to have a savings and kailangan yun din pumili ng taong mapapagkatiwalaan at merong marunong mag-manage ng pera nyo. Kasi hindi pwedeng nagsisave na kayo, hindi pwedeng pag nag-gather na kayo is kaya gastusin nyo yung perang sinave nyo na sa pagkain, yung mga ganun. If ever man mangyari yun, is make sure that each one of you are okay na pibili kayo ng pagkain para naman fair sa iba, diba? So, yun yung nangyayari sa amin. So, kayo na lang yung mag-add kasi from February 10 until June lang siya yung aming research, but we are so happy kasi ang laki pa nang nabili ng aming research. So malaki din yung nagastos namin pero mas malaki yung aming na-return after the research. So you will find out later kung ano yung gagawin namin sa aming yung nabili na pera doon sa aming research. So ayan, saan na ba tayo ulit? So, before we proceed to the chapter 3, and ang pinakamahirap na part dito is not the chapter 3 nor the chapter 1. Ang pinakamahirap na part is yung chapter 2 kasi after yung mag-gather ng data, meron na kayong data, kailangan yung itali yan kung ilan yung nagsagot ng agree, ilan yung nagsagot ng disagree, yung mga ganun-ganun. Depende na yun kung ano yung Likert scale na ginagawa nyo, yung ginagamit nyo rather. So, tapos pagkatapos yung mag-gather ng data, before pala kayo mag-gather ng data, is kailangan nyo pang magpaperma doon sa mga teachers kung papayag ba sa yung meron kayong approval letter na pwede na kayong mag-conduct ng research. So before kayo aprobahan, kailangan nyo nang siguraduhin na yung ang mga questions na ikakandak nyo, yung mga surveys na ikakandak nyo is validated. Dapat validated siya para hindi kayo pabalik-balik. Yung ginagawa namin is nagpa-validate kami sa aming mga math teachers or mga math professors para hindi kami magbalik-balik. So, kailangan talaga may validation kasi yung validation na file na yon is i-attach nyo din yan after ng inyong doon na sa kabuuang libro. Yun yung mangyayari. So, kailangan hindi nyo iwala yung mga approval letter, yung mga validation letter, yung mga validation document kung saan yung may perma at mga pangalan ng mga kung kanino kayo nagpapavalidate. So, ayun. So, after na ma-validate, after na ma-approve yung mga letter nyo, na pwede na kayo mag-conduct ng yung study, is make sure na hindi kayo nakakapag, ng klase, hindi kayo nakapag-disturbo ng klase. So, make sure na kailangan nyo muna, before you conduct a interview or survey, is kailangan yung magpaalam muna dun sa teacher if you are allowed to have a survey to them. So, ayun. And then, after that, kailangan nyo ding
specific doon kung kailangan nyo ba talaga yung mga pangalan, yung mga age, yung kanilang gender doon sa mga respondents nyo. And also, you have to choose wisely of your respondents kasi kailangan yun doon mismo sa inyong pag discussion sa chapter 2. So, ayan. And after yung mag-gather ng data, actually, yung gathering ng data, more or less, you have 100 respondents. Yun yung pinakamagandang research na magawa nyo. Kasi yung sa amin kasi, hindi kasi kami nakaabot ng 100 kasi we only focus on the math major students in Talisay City College. So probably na more or less nandun lang kami sa 70 students. Ganun lang yung aming population. So bali ginawa namin is nilahat na namin yung whole second year students. So yun yung mga nangyayari. And after yung mag-gather ng data, meron na kayong data, itatali nyo yan, and after nyo itali yan, doon kayo parang wala na kayo sa world. kasi kailangan nyo kasi, di ba, word, yung agree, disagree, ganun. Kailangan nyo kasi yung in numerical. Tapos, yun. Malalaman niyo din yan in your research. So, wag na lang yung yung tanong yun dito, baka hindi kayo makaintindi. So, kung ano lang yung experience ko na yung nalalaman ko, yun lang yung aking i-share. So, after ng gathering of data, meron na kanitali na yung ng data. Pag kayo ay math major, is kayo yung statistician sa sarili nyong research. So, you're not allowed to pay for a statistician because in our research community, they expect us that we already knew on how to do that. Alam niyo ba yun? Diba? Ay, pamay-imagine me day. So, during our research, is kami yung naging statistician in our research, pero hindi kami measure without the guidance of our mga professor namin. So, before kami nag-statisticians, aming research is meron kaming enhancement talaga na kung saan lang lahat ng math major students is nag-enhancement para doon mismo para sa statistics ng aming data. So, if you are not mathematics student, so you're free to have a statistician. But expect the unexpected. Magastos po siya kasi mahal po ang magpa-statistics po. Grabe yung mahal. So, expect the unexpected. So, you have to prepare any amount kasi depende yung statistician kung magkano yung kaniyang hihingin sa inyo, kung magkano yung kaniyang gustong ipabayad sa inyo. So, nasa kanya na yun. So, after nun, good thing na sa amin ng mathematics kasi kami yung mismong statistician, so we don't need to pay anyone to compute our results. So, yun nga yung sinasabi ko. Talagang alam namin yun. Oh my God, ang sakit ang ulo namin dito. And, bad thing about us is, nung nag-statistics na kami is, hindi kayang mag-run ng aking laptop doon sa statistical tool na ginagamit namin. So, bali, yung nag-statistics lang namin is yung isang laptop lang at laptop ng unit natin Janica. So, basically, siya yung nag-statistician kasi nasa kanya yung lagi yung laptop niya kasi meron po siyang work. And, minsan lang po talaga kami mag-meet, tapos mag-meet is nasa kanya lang talaga yung laptop niya kasi kailangan kasing kami lahat ay merong gagawin para matapos namin yung aming ginagawa. So, ayan. So, better to have a savings. Mag-sinking fund kayo as much as possible para makales kayo sa gastos sa book bind, sa print out, sa statistician, tapos sa mga
ano bang tawag yun, yung sa mga snacks ng during the oral defense, kasi kailangan yung papakainin yung mga panelist nyo para hindi sila magutom, para para magiging ano ba yun, calm lang yung, smooth lang yung flow ng during the defense, para hindi naman magsakit yung ulo nyo, no, sa kakasagot, hindi nyo alam yung sasagot nyo, diba? So, ayun. I think we already done with the chapter 2. So, ganun yung mga nangyayari sa chapter 2 natin. And then, let's now proceed to the chapter 3. So, in our chapter 3, nandoon na yung mga yung mga summary, findings and conclusion and recommendations. Yung summary, very easy kasi kung ano yung nasa chapter 2 nyo, yun lang lahat ng isa-summarize nyo. Wala na kayong ibang isa-summarize. And then for the findings, i-state nyo lang doon kung ano yung nakita nyo na find out nyo during your conducting the survey and yung sa result mismo, kasi hindi pwedeng magkaiba, dapat magkakonekta pa din sila. And then the conclusion, you have to conclude what you have discovered. So, para lang the same lang yung summary conclusion. So, iyon. And for recommendation, dito kayo mamamangha. For God's sake, alam niyo ba yung recommendation is make sure na meron talaga kayong logo doon sa i-recommend nyo, kung ano yung gusto nyo i-recommend doon sa school na yun. So, make sure your recommendation is aligned kung ano yung na-find out ninyo, kung ano yung need i-improve, or kung ano yung gustong mangyari doon sa inyong gusto nyong i-recommend. So, in our research, so I will read na lang sa recommendation is to effectively improve the mathematical proficiency of Bachelor of Secondary Education major in mathematics students at Alice City College, it is essential to implement targeted recommendation and programs that address the gaps identified in prior knowledge and skills, strengthening foundational mathematical concepts, enhancing teaching strategies, and providing continuous support will not only improve students' academic performance but also prepare them to become competent and confident educators. So, yung recommendation is dapat kumpleto yung may para sa school administrators, para sa teachers, para sa students, and para sa parents or guardians, and for din sa future researchers, and for you also. And also, and lastly is for the community or the local education stakeholders. So, yun yung kailangan yung i-prepare, at kailangan yung recommendation nyo is detailed. Klaro siya pa hindi kayo magbalik-balik. Yan, kailangan talaga siyang aligned kung ayaw nyong mag-revise kayo ng madami. So, that is the reason why you have to be specific, concise, and all. And another, doon ay after ng chapter is references na, tapos yung mga appendices, kung ano yung mga ginagawa nyo na mga papeles nung na during na nag-interview kayo, yung nag-request pa kayo ng approval letter, kailangan ilagay yun sa appendices, yung mga transmittal letter, mga research instrument, or either nag-survey questionnaire ba kayo or the test questionnaire, o tapos yung mga research tool, approval sheet, tapos yung mga location map, actual road, data results, yung pinaka-importante na part is yung mga plagiarism results. So, yung professor namin is provide sa amin ng mga website kung saan pwede kaming mag-plagiarize check kung talagang yung ginagawa namin is hindi ba talaga siya AI generated, hindi pa talaga siya na yung mga copy-paste lang yung mga ganun, kasi napaka-strict nila sa mga part na yun. So, huwag kayong mag-alala kasi magpo-provide din yung mga professor niyo doon. So, pero meron naman siyang madaming free sa online, pero make sure lang yung i-ano niyo is reliable. Tapos, screenshot niyo yung nakalagay doon na 100% authentic. Sure.
So, yun yung ano. Tapos, lastly, last part page ng aming research is our curriculum vitae. Yung curriculum vitae. So, yun yung mga information namin, mga personal information namin, doon namin nilalagay lahat. Yung educational background, skills, and kung ano yung mga seminars and workshops na na-attend din namin. So, that is all what happened in our research. So, as you can see in our videos, na makikita nyo lahat dito, yan yung aming mga ginagawa. So, mga siguro 1 month before our final defenses, doon na talaga kami nag-meet every night. So, bali nag-meet kami ng mga around 5 p.m. or kaya 3 p.m. tapos hanggang madaling araw na yan. So, thankful din ako sa mga kagrupo ko din, no, kasi ang dedicated din nilang makapasa sa research na ito. Kasi kahit na gabing-gabi na is nandun talaga sila para talaga kaming nagbilarbi. So, ayan. Yung binibilaran namin is yung aming mga laptops, yung mga papers, kasi kailangan kasi kung ano yung mga suggestions na binibigay ng panelists during the pre-oral defenses, kailangan siyang ma-revise in your oral defense. Kasi pag hindi nyo ginawa yun, mag-question kayo, mag-Q&A kayo doon, bakit hindi mo ginagawa itong ganito, ganyan, char. Pero that is what will happen to you if you didn't follow their corrections and recommendations, especially doon sa mga headings, kasi meron kasing proper headings, merong proper format kung ano yung mga pagkasunod-sunod ng mga detalye. So, kailangan nyo sundin lahat ng yun para after ng inyong final defense is kunti na lang kayo ng inyong i-revise. Hindi kayo mamroblema. Kaya after final defense is marami pa kayong kailangan i-achieve. Kasi meron pang iba't ibang performance task yung gagawin kayo sa iba niyong subjects. So, that is the main reason. So, dito nga pala, no, minsan is meron kasing work si Ate Janica. So, basically, yung work niya is night kasi VA siya. So, habang nagtatrabaho siya, kami naman is gumagawa ng aming research. So, hindi lang talaga siya nagtatrabaho that time kasi nagre-research din siya. So, bali, multitasking yung ginagawa niya. So, ayun lang. I'm super proud of our leader talaga kasi napaka-committed niya, talagang inahon niya kami lahat sa kahirapan. Alam niyo, napakahirap kayang maging leader, tapos ang isa pa doon, napakahirap magdala ng tao. And hindi naman kami labad sa ulo, no, para ganun, pero ang hirap maging leader, lalong-lalo na pag nandun sa iyo lahat ng pressure. So after noon is we decided to reward ourselves a little bit. Yan yung sinasabi ko. So, enjoy the eating, guys. Malapit na tayong matapos. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan yung plagiarism checker. Pero, may nakalagay kasi dito kung ilang percent siya na AI or AI generator. Tapos, ito yung percent kung talagang humanize siya. Yung taong-tao ka na talagang nag-i-explain dyan. So, ganun yung mga nangyayari sa amin. At ang napakatagal pa niyang mangyayari. So, after naming mag-reward sa mga sarili namin is, dito na yung time na pinakamasaya at pinakamatagal namin na natapos yung picture taking para sa curriculum vitae. Kasi, kailangan kasi siyang naka-uniform kami. Tapos, pag nag-minute kami, hindi naman kami nagdadala ng aming mga uniform para doon sa mismong tapos ayun, naghiraman ng kami doon. Ay, ang gwagwapa. Gwapo namin lahat-lahat. So, isa sa nagbigay ng struggle namin during the print out of our hard copy kasi ang hirap palang mag-print out. Alam niyo ba yung ilang pages yung aming research is almost 150 plus pages, and
For God's sake, nagre-reklamo na yung printer ni Ate Janica, and doon ako nahirapan kasi oh my God, ang hirap na palang mag-print out, lalong-lalo na pag madamihan kasi nasisira yung printer, yung parang kinakain niya lahat ng bond paper na, tapos ayun sabi ko parang wala na tayong pag-asa. Tapos yung time nagpo-print out kami, for God's sake, yun yung time na ipapasa namin siya. Buti na lang at nag-okay yung research committee na kinabukasan na lang talaga namin siyang ipas, kasi pag hindi siya nag-okay, talagang wala day. Babalik kami next year. See you come again talaga. So, ayun. Doon kami nahirapan. Tapos, chinecheck talaga namin kung ano yung mga pages na nalaktawan ng printer. Tapos, kung ano yung mga pages na dapat namin, kung ano yung preparation ng aming oral defense. Kung ano yung dapat kasi pag nag-oral defense, yung pinaka-final na is the same kayo ng sagot. Hindi pwedeng iba yung sagot ni Juan, iba yung sagot ni Ana. Kasi magkapareho po talaga dapat yun para hindi kayo matusta dito. Baka buhay pa kayo, pinapay na kayo doon. So, yun yung reason kung bakit kailangan yung mag-meeting before the research defense, yung final defense talaga, para magkahiusay yung taon mo, Ginoo ko tabang. Yun yung isa sa mga pinaka-importante sa buhay natin na mangyayari, yung pagkakaisa. So, ayun yung mga mangyayari. So, before the defense, so talagang kumakain naman talaga kami. Magkasama kami kumakain, naiyak ako. Kasi magkasama talaga. Oh my God, ba't ako na naiyak? Mas patapos na yung voice over ko. Shit, wait lang. So, ayan. Every time na nag-meet kami is isa lang yung tagaluto talaga namin kasi oh my God, he's super kind. Siya yung tagaluto namin. After niyang mag-research, siya nagluluto siya para sa amin lahat. So, thank you so much, Elmer, for taking care po sa ating lahat. At hindi tayo nagugutom during our research days. So, I am so happy and thankful for all team. So, thank you so much, guys. So, ayun. Dito na nagtatapos yung ating mga pangyayari sa ating buhay-buhay. And after ng aming research is it is officially defended, and after namin doon is kumain lang kami sa labas para i-reward yung aming mga sarili. So big taps into ourselves, guys. Alam niyo ba, naiiyak ako? Ba't ako naiiyak? Shucks. So ito na yung hinihintay niyo kanina pa.